Pakiramdam mo ba ay natigil ka ng napakatagal sa parehong bilog? Kailangan mo ba ng isang pagbabago at pambihirang tagumpay? Mayroon akong magandang balita para sa iyong buhay ngayon. Handa ang Diyos na baguhin ang iyong buhay para sa mas mahusay. Nandyan siya sa tabi mo, nagbabago ng mga sitwasyon na pabor sa iyo. Nagdududa ka ba dito? Ngayon, magbabahagi ako ng isa zero palatandaan na nagpapakita na ang Diyos ay gumagawa sa likod ng mga eksena upang ilipat ka sa mas mataas na taas. Kapag nakita mo ang alinman sa mga palatandaang ito, ang mga ito ay kumpirmasyon na ang Diyos ay gagawa ng bagong bagay sa iyong buhay. Hindi ka niya nakakalimutan. Umupo habang inilalahad ko ang isa zero palatandaang ito. Bago tayo magpatuloy, mangyaring tandaan na mag-subscribe sa channel na ito kung hindi mo pa nagagawa. Maaaring nahaharap ka sa mga kahila-hilakbot na sitwasyon na nagdududa sa iyong pag-iral ng Diyos. Marahil ay dumaranas ka ngayon ng isang mahirap na panahon, ngunit gaano man kahirap o kabigat ang panahon para sa iyo, tandaan na walang pangyayari na magtatagal magpakailanman. Ang Diyos ay hindi nag-iwan ng anuman sa kalagitnaan. Anuman ang kanyang simulan, kanyang kukumpletuhin. Kung tinulungan kanya hanggang sa oras na ito, tiyak na gagawin niya ang lahat ng may kinalaman sa iyo. Laging tandaan na kanyang inayos ang mga bagay na ito upang akayin ka tungo sa isang mas kasiyasyang buhay. Bilang isang Kristiyano, dapat mong malaman na ang buhay ay hindi palaging magiging kulay rosas. Maging si Jesus Kristo ay nakaranas ng mga paghihirap habang siya ay naririto sa lupa. Ngunit may magandang balita para sa iyo. Sa gitna ng lahat ng ito, mayroon kang katiyakan na ang mga pagbabagong nararanasan mo ay mga tuol na ginagamit ng Diyos para baguhin ang iyong buhay para sa mas mahusay. Ang mga paglipat ay nangyayari sa mga proseso at yugto. Tandaan na sinasabi sa Ecclesiastes 3:1, may panahon para sa lahat ng bagay at isang panahon para sa bawat gawain sa ilalim ng langit. Nangangahulugan ito na ang pagbabago ay hindi magaganap ng magdamag, maaaring tumagal ng mga araw, buwan, o kahit na taon bago lumabas ang mga resulta. Gumagawa ang Diyos ng maayos, kaya naman naglalaan siya ng oras para ihanda ka bago ka ilagay sa ilalim ng pansin. Sa kasamaang palad, ang ilang mga tao ay hindi nagtagumpay sa mga pagbabagong ito. Iyon ay dahil kung minsan ay hindi nila nakikilala ang kamay ng Diyos sa loob nito, o marahil ay hindi sila masyadong maasikaso. Ang totoo, kung hindi mo alam ang isip ng Diyos, hindi mo mauunawaan kung ano ang ginagawa niya sa likod ng mga eksena sa iyong buhay. Kaya, para matiyak na hindi mo ito mapalampas, narito ang isa zero palatandaan na nagpapatunay na binabago ng Diyos ang iyong buhay para sa mas mahusay. Numero 1, nagiging hindi ka mapakali at hindi komportable sa iyong comfort zone. Nakakaramdam ka ba ng pagkabalisa at pagkabalisa sa kaibuturan ng iyong kaluluwa, kahit na mukhang maayos ang mga bagay sa ibabaw? Ito ang karaniwang unang palatandaan na makikita mo kapag pumasok ka sa isang panahon ng paglipat. Nararamdaman mo ang kawalan ng kapayapaan, ngunit kapag tumingin ka sa paligid, tila okay ang lahat. Kapag nangyari ito, huwag kang matakot, walang mali sa iyo. Hinihikayat ng Diyos ang iyong pananampalataya para sa mas mataas na pagtawag. Ang hindi mapawi na pananabik na ito ay kanyang paraan ng paglikha ng isang malalim na pakiramdam ng kawalang kasiyahan sa loob mo. Nagtatanim siya ng pasanin sa iyong puso upang humanap ka ng bago at mas magandang abot tanaw sa kanya. Halimbawa, maaari kang magkaroon ng pinakamahusay na trabaho na maaaring hilingin ng sinuman. Lahat ng bagay sa iyong buhay ay maaaring gumagalaw ng maayos, ngunit hindi ka nasisiyahan. Ito ay isang siko mula sa Diyos para sa iyo na hangarin ang mas mahusay na mga pagkakataon. Kapag nasumpungan mo ang iyong sarili sa isang sitwasyong tulad nito, bumaling sa Diyos ng may katapatan at humingi sa Kanya ng direksyon at kalinawan. Pangalawa, maaaring makaranas ka ng mga hamon at saradong pinto. Tinitiyak sa atin ng Biblia na hindi tayo magkukulang dahil pag-aari ng Diyos ang lahat ng bagay. Naglalaan siya ng sapat para sa mga gumagawa upang matupad ang kanyang layunin sa kanilang buhay. Ang probisyong ito, gayunpaman, ay titigil kapag lumakad ka sa labas ng kalooban ng Diyos.
Maaari mong simulan ang pakikibaka upang makuha ang mga bagay na mayroon ka noon. Gayunpaman, ito ba ay palaging nangyayari? Paano kung sinusunod mo pa rin ang mga utos ng Diyos, ngunit nakakaranas ka ng mga hamon? Iyon ang dahilan kung bakit dapat mong malaman na kahit na konektado ka pa rin sa Diyos, ang banal na probisyon ay maaaring lumiit. Sa puntong ito, hindi mo na mararamdaman ang kanyang presensya sa iyong mga aksyon. Relax, hindi ito nangangahulugan na hindi ka na niya mahal. Nakikita niya na masyado kang naging komportable sa iyong kasalukuyang estado at alam niya na kung ikaw ay naiwan doon, ang pagwawalang kilos ay magiging iyong kasama. Kaya, pinapatay niya ang switch ng banal na probisyon. Sa ganitong paraan, kailangan mong bumangon at magpatuloy. Ito ang nangyari sa mga anak ni Israel sa ilang. Kapag naranasan mo ito, huwag magreklamo. Pinapalaya ka ng Diyos mula sa mga sitwasyong humahadlang sa iyong pag-unlad at inihahanda ka niya para sa mas magandang panahon ng mga pagpapala. Ito ay magiging napakahirap, ngunit gumawa ng isang hakbang ng pananampalataya at sundin ang kanyang pamumuno. Dadalhin ka niya sa iyong kamay patungo sa iyong lupang pangako. Ano ang hamon o kahirapan na iyong kinakaharap? Huwag magpanik. Ilagay ang lahat sa paanan ni Jesus at makakahanap ka ng kapahinahan. Pangatlo, babaguhin ng Diyos ang iyong mga pananaw at pukawin ang isang bagong pagnanasa sa iyo. Kailangang magbago ang iyong pananaw bago maiangat ng Diyos ang iyong buhay. Maaaring narinig mo na ang mga tao na nagsasabing, hindi mo maaaring patuloy na gawin ang parehong bagay sa bawat oras at asahan ang iba't ibang mga resulta. Ito ay napakatotoo. Para makakuha ng mas magandang karanasan sa buhay, kailangang magbago ang pagtingin mo sa ilang bagay. Maaaring kabilang dito ang pagbabago sa mga relasyon, pagkakaibigan, at karakter. Para kay Abraham, kinailangan siyang ihiwalay ng Diyos kay Lot bago ang kanyang kaunlaran. Minsan nananalangin ang mga tao na ihiwalay sila ng Diyos sa mga bagay na humahadlang sa kanilang tagumpay. Gayunpaman, kahit na sinagot ng Diyos ang panalangin ito, pinanghahawakan pa rin nila ang parehong mga bagay na ito. Hindi ka maaaring magdasal para sa isang bagay at hinaharangan mo pa rin ang sagot sa iyong panalangin. Para maging kumpleto ang pagbabagong ito, dapat mong pahintulutan ang Diyos na putulin ka. Iwaksi ang bawat hindi ka nais-nais na pag-ugali at bitawan ang mga nakakalason na relasyon. Ginagawa niya ito para magkaroon ka ng mas malalim na kahulugan ng layunin na higit sa alam mo. Kapag nangyari ito, yakapin ang bagong tuklas na pagnanasa, pagkatapos ay panoorin kung paano sisirain ng Diyos ang apoy ng iyong mga natatanging talento at mga regalo. Bilang 4, ang Diyos ay magpapadala ng mga banal na koneksyon sa iyong paraan. Para sa bawat panahon, ang Diyos ay naghanda ng ilang mga tao upang tulungan ka. Ang mga taong ito ay mga katulong ng tadhana na umaayon sa kanyang layunin para sa iyo. Iniugnay ka ng Diyos sa kanila sa mga paraan na hindi mo maipaliwanag. Minsan, maaaring sila ay mga taong kilala mo, tulad ng mga tagapayo, kaibigan, o pamilya. Sa kabilang banda, maaaring sila ay mga estranghero na ang tungkulin ay tulungan ka sa partikular na yugto ng buhay. Hinihikayat at hinahamon ka ng mga taong ito na pumasok sa iyong bagong season. Si Apostol Pablo ay isang praktikal na halimbawa ng isang taong nakaranas ng banal na kaugnayang ito. Ipinadala ng Diyos si Bernabe upang sumama kay Pablo sa kanyang paglalakbay bilang misyonero pagkatapos niyang magbalik loob. Si Bernabe ang nagpakilala kay Pablo sa mga apostol sa Jerusalem. Nagsalita rin siya sa kanila tungkol sa bagong paninindigan ni Pablo kay Kristo at tinulungan siyang ipalaganap ang Ebanghelyo. At, ang iyong katulong sa kapalaran ay maaaring mag-atubiling tulungan ka. Sa kabila nito, gaano man katigas ang puso ng iyong katulong sa kapalaran, ibabalik ito ng Diyos sa iyong pabor. Ang Biblia ay nagbibigay ng katiyakan sa Kawikaan 21:1 na nagsasabing, sa kamay ng Panginoon, ang puso ng hari ay isang batis ng tubig na kanyang ibinubuhos sa lahat na nakalulugod sa kanya. Numero 5, makakaranas ka ng kapayapaan sa gitna ng mga kawalang katiyakan.
Kapag ang iba ay nagbulong-bulungan at nagrereklamo tungkol sa hindi kasiyasya sa paligid mo, mananatili kang hindi matitinag. Hindi dahil maayos ang lahat sa iyo, kundi dahil sa presensya ng Diyos sa iyong buhay. Ang kapayapaan ng Diyos ay higit sa lahat ng pangunawa, at kapag napuno nito ang iyong puso, ito ay nagdudulot ng katahimikan. Minsan, kapag naranasan mo ito, maaaring hindi mo maintindihan kung ano ang nangyayari, ngunit nais ng Diyos na malaman mo na ito ay tanda ng paglipat. Ito ay senyales na dinadala ka niya sa isang lugar na mas maganda kaysa sa tinatamasa mo ngayon. Maaaring hindi mo gusto ang alok na ipinakita sa iyo, gayunpaman, mayroong isang uri ng kapayapaan sa paligid nito. Maaaring gamitin ng Diyos ang channel na ito para baguhin ang iyong buhay. Numero 6, mararanasan mo ang paglalahad ng mga bagong pagkakataon sa iyong buhay. Kapag ang iyong buhay ay nagbabago para sa isang bagay na mas mahusay, inilalagay ka ng Diyos sa tamang lugar at oras upang yakapin ang mga tamang pagkakataon. Maaaring hindi sila ang gusto mo, ngunit dapat kang magtiwala sa Diyos na iayon sila sa kanyang kalooban para sa iyong buhay. Madalas mahirap ipagsapalaran ang pagkuha ng mga bagong pagkakataon dahil sanay ka na sa kung ano ang mayroon ka. Ngunit kailangan mong malaman na hindi ka dadalhin ng Diyos mula sa isang antas patungo sa isa pang antas. Sa halip, dadalhin ka niya sa mas mataas at mas mataas na antas. Ang problema sa ilang tao ay kapag lumitaw ang mga ganitong pagkakataon, hindi nila niluluwalhati ang Diyos. Mas gusto nilang gamitin ang mga ito para sa kanilang makasariling pakinabang. Nang maging reyna si Esther, magagamit sana niya ang kanyang bagong posisyon para sa kanyang kapakanan, ngunit hindi niya ginawa iyon. Sa halip, pinili niyang tulungan ang kanyang mga tao, at nagtagumpay siya. Kung determinado kang magtrabaho para sa Diyos, patuloy na darating ang mga pagkakataon, at gagamitin ka ng Diyos sa mas malaking sukat para sa kanyang kaluwalhatian. Numero 7, ang pagbabago ng iyong buhay ay hahantong sa banal na pagpapanumbalik. Para maganap ang pagpapanumbalik, kailangan munang magkaroon ng pagkalugi. Sinasabi ng Joel 2:25 -26, babayaran kita sa mga taon na kinain ng mga balang, ang malaking balang at ang mga batang balang, ang iba pang mga balang at ang mga balang ay naglipana. Ang aking malaking hukbo na ipinadala ko sa inyo. Upang kumain, hanggang sa ikaw ay mabusog, at iyong pupurihin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos, na gumawa ng mga kababalaghan para sa iyo. Ito ay nagpapahiwatig na mababawi mo ang mga bagay na nawala sa iyo sa nakaraan, tulad ng sa kaso ni Job. Habang sumusuko ka sa kanyang kamay na gumagabay, ang kanyang hangin ng pabor ay hihihip sa lahat ng bahagi ng iyong buhay. Pagagalingin niya ang bawat nasirang bagay at ibubuhos niya ang masaganang pagpapala, kapayapaan, kagalakan, at katuparan sa iyong buhay. Kapag naranasan mo ito, alamin na ito ay isang tanda ng paglipat mula sa Diyos upang ihatid ka sa iyong panahon ng kasaganaan. Yakapin mo ito, at ang kanyang mga pangako tungkol sa iyo ay hindi kailanman mabibigo. Numero 8, lalakas ang iyong pananampalataya sa Diyos. Ang pananampalataya sa Diyos ay mahalaga para sa isang nais na koneksyon sa Kanya, ngunit may mga pagkakataon na ang pagtitiwala sa Diyos ay tila napakahirap gawin. Sa ibang pagkakataon, nakikita mo ang iyong sarili na ginagawa ito ng walang stress. Gayunpaman, alam mo ba na ang iyong mga problema at hamon ay makapagpapatibay sa iyong pagtitiwala sa Diyos? Parang nakakatawa pero totoo. Tingnan mo si Joseph. Ang kanyang kapalaran ay maging isang pinuno, ngunit mula mismo sa bahay ng kanyang ama, kinasusuklaman siya ng kanyang mga kapatid. Sapat na sanang dahilan iyon para sumuko sa kanyang mga pangarap, ngunit hindi niya ginawa. Pagkatapos, ipinagbili siya ng kanyang mga kapatid sa pagkaalipin. Isipin ng isang tao na ang kapalaran ay maging isang pinuno ay naging isang alipin. Ano kaya ang mararamdaman niya? Sa ganoong uri ng sitwasyon, maraming tao ang muling mag-iisip kung naiintindihan ba nila ang kanilang mga pangarap. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, hindi sumuko si Joseph. Habang humihirap ang kanyang buhay, lumakas ang kanyang pananampalataya sa Diyos. Hindi siya sumuko hanggang sa natupad niya ang layunin ng Diyos para sa kanyang buhay.
Ang kanyang mga problema ay nakatulong sa kanya na higit na magtiwala sa Diyos, gaano man kahirap ang kanyang sitwasyon. Bukod doon, nadagdagan din ang kanyang karunungan. Nakamit niya ang banal na karunungan at nagawa niyang mamuno sa tamang paraan. Maaaring marami kang nahihirapan, ngunit panatilihin buo ang iyong pananampalataya. Dinadala ka ng Diyos sa isang lugar na malayo sa kinaroroonan mo. Pinalalakas niya ang iyong pananampalataya sa Kanya upang gamitin ka para sa Kanyang kaluwalhatian. Numero 9, makakatanggap ka ng pagpayag na masundin ang Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan ay natatangi sa lahat ng aspeto, at ang isang kawili-wiling bagay ay kapag mas nakikilala mo ang Diyos, mas lalong lumalago ang iyong pagmamahal sa Kanya. Sinasabi nito sa iyo na kung hindi mo kilala ang Diyos, magiging mahirap na mahalin Siya. Ang isang mabuting paraan para mapatunayan mo ang iyong pagmamahal sa Diyos ay sa pamamagitan ng pagsunod. Kapag sinimulan mong maramdaman ang pag-udyok na gawin kung ano ang nakalulugod sa Diyos, sa kabila ng mga abala na iyong nararanasan, ipinapakita nito na ang Diyos ay gumagawa hindi lamang sa iyong puso kundi pati na rin sa iyong buong pagkatao. Inililipat at inaayos ka niya sa taong nais niyang maging ka. Gusto niyang magkaroon ka ng uri ng puso ni Jesus. Kapag tinanggap mo ito, makakatagpo ka ng Diyos sa isang bagong antas na hindi kailanman bago. Numero 10, kapag binago ng Diyos ang iyong buhay, makakatanggap ka ng mga banal na kumpirmasyon. Alam mo na ang Diyos ay hindi ang may akda ng kalituhan. Kaya naman nililinaw niya ang lahat ng kanyang ginagawa. Tinitiyak niya na makakatanggap ka ng kumpirmasyon para ipakita na siya ang dahilan sa likod ng mga pangyayari sa paligid mo. Ang kumpirmasyong ito ay kadalasang dumarating sa iba't ibang paraan. Maaaring ito ay sa pamamagitan ng mga banal na interbensyon, nagpapatunay ng mga palatandaan o mga mensahe ng propeta. Maaaring nakararanas ka ng isang partikular na sitwasyon sa iyong buhay at humingi ka sa Diyos ng senyales upang kumpirmahin kung Siya ang gumagawa sa iyong buhay. Maaaring nakikinig ka sa isang sermon at parang partikular na kausap ka ng mga ngaral. Kaagad, alam mong iyon ang kumpirmasyon na iyong hiniling. Nangyari na ba ito sa iyo? Isang karakter sa Biblia na humingi sa Diyos ng ganitong uri ng tanda ay si Gideon. Nang tawagin siya ng Diyos para pamunuan ang mga Israelita sa pakikipaglaban sa mga Midianita, hindi sigurado si Gideon sa kanyang sarili. Inakala niya na hindi siya kwalipikado, kaya humingi siya ng senyales upang kumpirmahin ang pagtawag ng Diyos sa kanyang buhay. Maglalagay daw siya ng balahibo ng lana sa gikan. Kung may hamog lamang sa balahibo at ang lahat ng lupa ay tuyo, malalaman niya na tinawag siya ng Diyos. Ginawa ito ng Diyos. Sa kabila nito, hindi pa rin nasisiyahan si Gideon, kaya humingi siya sa Diyos ng isa pang tanda. Sa pagkakataong ito, sinabi niya, hayaan ang balahibo ng tupa ay tuyo at ang lupa ay natatakpan ng hamog. Ginawa rin ito ng Diyos. Sa wakas, naniwala si Gideon na gagamitin siya ng Diyos para iligtas ang mga anak ni Israel, at nagpatuloy siya ng may kumpiyansa. Kailangan mong bigyang pansin ang mga pangitain, panaginip, at pahiwatig na iyon mula sa banal na espiritu. Ito ay mga banal na kumpirmasyon na binabago ng Diyos ang iyong buhay para sa mas malaking layunin. Mahal na anak ng Diyos, sa pagdaan mo sa iba't ibang panahon ng pagsubok, maging maingat na kilalanin ang mga palatandaan na nagpapakita na ang Diyos ay kumikilos, binabago ang iyong buhay para sa mas mahusay. Hayaang tiyakin nila sa iyo na inililipat ng Diyos ang iyong buhay para sa Kanyang banal na layunin. Yakapin ang paglalakbay, magtiwala sa Kanyang pamumuno, at sumuko sa Kanyang kapangyarihang pagbabago. Naway maranasan mo ang kagalakan habang pinagdaraanan mo ang mahahalagang pagbabagong ito sa iyong buhay. Manalangin tayo. Mahal na Panginoon, dumarating ako sa harap ng iyong trono ng biyaya upang kilalanin ang iyong Panginoon sa aking buhay. Nagpapasalamat ako sa iyong hindi kailanman pinahintulutan ang aking mga kaaway na sumama sa akin. Ito ay hindi dahil ako ay matuwid kundi dahil sa iyong mga awa sa aking buhay. Dinadakila ko ang iyong pangalan magpakailanman. Salamat sa pagpapakita ng mga palatandaan na iyong binabago ang aking buhay para sa mas mahusay.
Diyos, gabayan at bigyan mo ako ng kapangyarihan habang binabago mo ang aking buhay para sa mas mahusay. Nagtitiwala ako sa iyong banal na plano at sumusuko sa iyong kalooban. Bigyan mo ako ng lakas at tapang na yakapin ang mga pagbabagong naghihintay at ganap na magtiwala sa iyong panahon at layunin, gaano man kahirap ang mga pagbabago. Tulungan akong makita ang mga pagkakataon para sa pag-unlad at mga pagpapala sa paglipat na ito, at bigyan ako ng isang matibay na espiritu. Tiniis ni Hesukristo ang lahat ng paghihirap na kanyang hinarap sa lupa, mula sa pagsilang hanggang sa pagpapako sa krus. Tulungan mo akong maging katulad ni Jesus. Palagi akong maninindigan para sa kung ano ang tama, hindi iniisip ang karamihan laban sa akin, dahil alam kong hindi mo ako iiwan o pababayaan. Panginoon, hinihiling ko na bigyan mo ako ng pusong masunurin, isang pusong magmamahal sa iyo kapwa sa panahon ng kasaganaan at kakapusan. Alam ko na ang buhay ay hindi isang paglalakad sa parke, ngunit alam ko rin na ang buhay kasama ka ay matamis at walang hanggan. Ito ang buhay na nais kong maranasan. Mangyaring gawin itong isang katotohanan para sa akin. Tulungan mo akong bitawan ang mga bagay na humahadlang sa aking pag-unlad. Alisin ang anumang nakatayo bilang isang blockade sa aking susunod na antas, maging ang aking mga kaibigan o ang aking karakter. Mangyaring tulungan akong iwaksi ang mga ito. Binitawan ko ang bawat bigat na humihila sa akin pababa. Buksan ang aking mga mata upang tukuyin ang anumang relasyon na hindi nagbibigay ng halaga sa aking buhay, at habang ako ay hiwalay sa kanila, mangyaring ikonekta ako sa mga taong itinakda mong tumulong sa akin sa paglalakbay na ito. Dalangin ko ang karunungan at pag-unawa upang makagawa ng mga tamang desisyon at mag-navigate sa bagong panahon ng aking buhay. Ama, ipagkaloob mo sa akin ang lahat ng aking kailangan, at higit sa lahat, aking Ama, naway bigyan mo ako ng biyayang magtiyaga. Kinikilala ko na masyado kang tapat para mabigo ako. Mangyaring putulin at pinuhin ako sa natapos na produkto ayon sa iyong pagnanais para sa aking buhay. Kahit gaano pa katagal, handa akong maghintay dahil alam kong napakaganda ng aking katapusan. Salamat, Ama sa langit, dahil tiwala ako na sa tuwing nananalangin ako, dinirinig at sinasagot mo ako. Sa pangalan ni Jesus, nanalangin ako, Amen. Kung naapektuhan ng video na ito ang iyong buhay, mangyaring pindutin ang like button. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito para sa higit pang mga video na nakakapagpasigla ng kaluluwa. Narito ang isa pang makakatulong sa iyo ng malaki.